Excited kaming dayuhin ang bayan ng Calamba, Laguna ngayong tag-init dahil gusto naman namin kasi subukan makapag-camp sa isang lawa. At ito na ang pinakamalapit. Tatlo sa amin ay namasahe at tatlo kaming nakamotor na may isang angkas. Supposedly, nasa 1.5 hours lang ang travel time, pero kinuha namin ito na lagpas 2 hours dahil nag-stop over at nagkawalaan din kami. Mantor! Almost. Few minutes na lang siguro. Wala yung mga kasama ko. Kita-kita nilang siguro. Anyway, mamamalengke pa kami before kami pumunta na camp. Mag-iisip pa kami na aming lulutuin. So we were thinking about sorry. Ano kasi na pagbibigyan? Bicol Express. Jempo. Medyo ma-traffic kahit maaga. Okay. Supposedly kakanan ako dyan. Or kakanan kami dyan. Pero aantay muna tayo. Los Baños. So, harap ng Jonel Spring Resort, may 7-Eleven dito. Bibili kami ng butane. Bili tayong lempo. Yempo sir, marami pa tayong yempo sir. Isang Kasi buong may- manok kayo? Yung medyo maliit lang kuya, na manok, buong manok. Sige. Tapos kuya ito dagdagan na lang na yun. Saan ko umama rin? Hotel menu Please. umama sir. Isa lang. Isa, magkano yan? May mantika din. Meron po. Isang bote sir. Meron ba sa shay lang? Wala ko sir. Bote. Meron. Pwede naman nagkakalahati naman kami sir. Tatakalin. Tapos ilalagay nyo sa plastic na lang. Pwede naman sir. Pag isa lang ba yun sir? Parang gano'n na nga. Kasi nagkakap naman po. Sige, yung kalahati lang. Thank you. Just after you turn left from the National Road ng Calamba, Pagsanhan, andun na halos lahat ng inyong kakailanganin. Bigas, karne, gulay, mga disposables at may butika din just in case. Mula dito ay hindi nakalayuan ng Tadlac Lake, kung saan andoon din ang camping place na aming pupuntahan, which is ang Camp Q. Ang Tadlac Lake ay kilala din bilang Alligator Lake, which is ang pangalan na makikita nyo pag tinignan nyo sa mapa. Isa itong freshwater volcanic crater lake na may lalim na 27 meters. And despite its name, wala pong buhaya sa lawang ito. Situated beside Laguna de Bay, dito din located ang Larecio Resort, na sa tingin ko ay sila din ang may-ari ng Camp Q. At take note nga pala para sa mga kapatid nating mga nakasedan tapos lower, after ng train tracks ay sunod-sunod na po ang mga hubs na inyong madadaanan. Hey, ito ang surfboard. So, saan tayo? Pwesto. Malaki yung parking space nila dito sa labas. Not sure sa loob. Mag-camp sana kami. Ito. Tapos may nag-commute na mag-asawa, saka may bayad ba yung 3 years old? Wala ko. Ayun yun. Susunod. Marami ba tao? Pauwi na po yung
Mamaya po yung vlog. Sa kami pwede pumarada muna. Kahit po muna sir. Hindi, I mean, Pinaka-park po na nagagawin. sa labas. Tigo, aging namatay. Iwan muna namin dito, tapos silipin namin. Dito sa may puno. Ang parking daw sa labas. Nice. Hindi. Silipin daw muna natin. Tapos, sabi. Silipin daw muna natin. Ay, yung ano ginamit mo? Yung... Iba yung lock. Tapos tanggalin mo yung isa. Pasok mo lang doon yung ano. Alam mo naman yan, yung mga pasok-pasok na yan. Taas-taasan ko na lang. So bago daw kami mag-decide na magstay, ay silipin daw muna namin ang lugar. Although wala naman na kaming ibang pupuntahan, so we did a quick look lang. Yan, tapos yung pole sa likod. Ayun yung pole ko eh. Ayun pa nga. Marami pa? Gano'n ba kahaba yan? Haba. As in mahaba? Weh, Hindi ko alam kung kaabot doon sa puno. Kapalagay ka. Say hi. Say hi. Hi. Sa dulo or sa edge ng property nila kami nag-decide mag-set ng camp. Opposite kung saan madalas nyong nakikita na nagsiset ng camp yung iba. Malupa at malikabok, but it still overlooks the lake and the Mount Makiling. So this is our spot. Yung corner ng Camp Q. Ito mga bato yan. It's not basura. Kasi nandito yung bamboo. So malilim dito sa area na to. Tent. Another tent. And then yung hammock. So ako kailangan ko doon dahil I need 2 trees. Para pagsabitan ng aking hammock. Alright. So yung tarp by Sangga. What's that? Eh. Teka lang. Ganyan. So may another camper na dumating. Mga naka-gravel bike. Nice. Na-miss ko mag-bike camp. And doon sila pumwesto sa another kawayan. Bamboos. Meron pa isa doon sa kabila. So may 3 spot dito na malilim. Malaking tulong na pinayagan kaming ipasok ang aming mga motor. Napadali at mapapadali ang aming pagpapack and unpack ng mga gamit, kaya mabilis din kami nakapag-ready ng aming kakainin pananghalian. Manis, Chef Din. Liempo. Salt and pepper lang. Then, ito yung rice namin. Tada! Gusto mo ng adventure. Okay, so just had our lunch. Alas 2 na, late lunch. Tapos na din mag urong. Ano tawag doon? Maghugas ng pinggan. Then hahanapin ko yung ibang pinsan ko. Tinetesting nila activities eh. Kanina, itong archery. Which is mamaya ite-testing ko. So, pag nandito kayo sa Camp Q, pwede nyo gamitin lahat yan for the price of 600 pesos. All in na. 8 AM ang check-in nila, 6 PM the next day ang kanilang check-out. If overnight kayo. If day trip naman, 400 pesos. By the way, this is yung volleyball area. May mga seats and tables din. Galing, relax dito. Mainit lang ngayon. Well, kahit lang ka naman sa Pilipinas, mainit. Oh, so yun, naglalaro sila oh. Pagkatapos lang kumain yan. Hindi mo lang ako
tinulungan maghugas ng pinggan bago maglaro. Try ka nga. Nangangalay ako. Bowling sila. Meron silang billiards. They have billiards. And then, table tennis. Yung yung first na kwarto, and then yung another one. So you can rent kung wala kayo or ayaw nyo mag-camping. And then over here, oh, they have additional CR. They have pickleball area. Yan, mukhang bago lang to. Then around here, dinidevelop pa. Alright. Sana skate. Something like quarter pipe. Ayan. Tuntua yung mga loko. Okay, so ito talaga yung gusto kong i-testing eh. Yung archery. Although hindi naman tayo marunong neto bet. Let's see. Baldog. So as you can see in here, habang nag-enjoy ka sa activities or kahit nagre-relax ka lang, nature talaga ang mostly na maririnig mo dito. The wind blowing, trees dancing, and the birds singing. I mean, lots of birds. So yeah, expect nyo na rin ang bombardment ng bird trappings. Bullseye! Bang! Yan. Getting ready to swim. Bago pa man tuluyan lumubog ang araw, nag-start na din kami mag-prepare ng aming kakainin. Wala pong ilaw sa part na napwestuhan namin, then I think 1 or 2 solar lights lang ang meron sa kapitbahay. Kaya expect nyo na halos pitch black ang lakeside kapag gabi. Morning. Good morning. Coffee. 3 in 1. So nag-set kami ng 2 hammock, 1 tent dito. At night medyo konting nakakailang lang dahil baka mamaya may rockfall or landslide. Thankfully wala naman. Although may warning naman sila na beware. Then I was told this one lalagyan nila ng slide. So as of now inaayos pa lang, under construction. Lagyan nila ng slide papunta doon, and then this one is vine swing.
Yan. I'm not sure kung saan ang lapag mo. Kung tatanggalin nila yung semento sa kabilang side, itong bamboo na to, or paano ang swing mo dyan. I was thinking tatanggalin yung semento sa kabila. So ito lang yung dalawang activities daw na idadagdag nila dito para sa mga campers na pupunta after nitong video na to. Most probably baka gawa na. Timingan nyo na lang. Ooh, nice. Okay. Pagpaligo. Lakas ng pressure nila, nakita nyo naman. Yung bidet, kayang-kayang magtanggal ng skid marks if meron man. So anyways, may papakita ko sa inyo. Pag nandito kayo sa Camp Q, just make sure na yung mga kids lalo na, huwag nyo masyadong pag-i-stayin sa gilid ng bundok or sa tabi ng bundok. Although may mga fences na naka-protect, we just witnessed na small landslide kanina. So ito siya. Ayan. So nagla-landslide po yung gilid ng bundok. Although may warning naman na may danger sign na falling rocks. So dito napadpad kanina yung mga bato na yan. So nagkaroon ng mini landslide dyan. Just in case may mga kids kayo or even adults. Pero protected naman, which is good. Bye-bye, thank you. So 4:55. Let's go. Nauna nang umalis sa amin ng ibang campers. At kami, sinagad namin hanggat makakaya. Although hindi na din kami nagpaabot ng dilim, kaya habang may araw pa, we rode out. If you're still watching up to this point, maraming salamat po sa inyo. I'll be sharing additional information in the description. And if it's not too much to ask, please consider subscribing. Until next time,